Hello everyone, today pag-uusapan natin about soil test. Ang soil test ay isang analysis na kung saan tinitignan natin ang sustansya ng ating lupa. Gaano karami ang organic matter, and malaman kung acidic o alkaline ba ito at malalaman ang iba pang physical properties ng ating lupa. Sa soil test results, doon na rin natin makikita ang recommendation kung anong tamang fertilizer ang dapat i-apply sa lupa depende sa mga tanim. Kung gaano karaming fertilizer at organic matter ang kailangang ilagay sa lupa para siguradong tama ang dosage ng abono at hindi masira ang ating lupa. Ang dapat nagpapasoil test ay lahat ng mga farmers na may tanim na gulay, prutas o field crops tulad ng mais at palay. Sila ay marapat na regular magpa-soil test para malaman kung ano ang sitwasyon ng kanilang lupa at kung akma ba ang sustansya ng lupa para sa magandang tubo ng kanilang mga tanim. Bawat region ay may sariling regional soils laboratory. Dito sa amin sa Pampanga, sa Region 3, ang aming regional soils laboratory ay matatagpuan sa Capitol Compound sa San Fernando, Pampanga. Kung wala po kayong malapit na regional soils laboratory, makipag-ugnayan po kayo sa inyong Provincial Agricultural Office. Pwedeng doon kayo mag-submit ng inyong soil samples tapos sila ang magpapadala sa Regional Soils Laboratory. Minsan may schedule din ng RSL na pag-iikot para itest ang mga lupa ng mga farmers. Maliban sa Regional Soils Laboratory, meron ding mga private companies na nagko-conduct ng soil test, ngunit iba ang presyo ng pagpapatest sa kanila. Sa mga farmers na RSBSA registered o registry system for basic sector in agriculture, libre lang po ang magpa-soil test. Sa mga farmers at farm owners na hindi pa po registered sa RSBSA, hinihikayat ko po kayo na magpa-register para nasa system po ng LGU natin kung sino-sino ang mga farmers sa lugar nyo at maging entitled din po kayo sa mga tulong ng Department of Agriculture. Ang kadalasang practice ay nagpapasoil test every 6 cropping or 3 years. Pero kung kaya every year, mas maganda para nakikita natin ang sustansya ng lupa natin at maging mas accurate ang pag-apply ng fertilizer and organic matter sa lupa. Ganito ang tamang pagkuha ng soil samples. So for example, ito yung isang site na kukuhanan mo. Gamit ng pala. Yan. Ibaon mo hanggang ilalim. Tapos, tanggalin mo yon. Ayan, natanggal mo na. Kukuha ka ngayon ng manipis na area dito sa site na to. Ayan. So, tanggalin mo yung side. Tanggalin mo yung taas. Tanggalin mo rin yung gilid. Itong gitna na part na to, ito lang ang kailangan mo na kunin na sample para ipatest. So kukuha ka ng maraming ganito, paghahaluin para well represented ang inyong field. For example, this is your farm. So there are two ways ng pagkuha ng soil sample. Yung pinakaunang paraan ay yung random sampling. Kukuha ka ng sample sa iba't ibang lugar ng iyong farm para well represented per area. Ang second method naman ng pagkuha ng sample ay kung ito yung farm mo, imagine you draw a letter W sa iyong farm. So kukuha ka ng sample dito, dito, dito. So ako mas prefer ko yung ganito para may sistema ng pagkuha ng soil sample sa isang farm. Pero both works kung ano man ang mas madali para sa inyo. Kapag nakuha nyo na lahat ng soil samples ninyo sa farm, paghalu-haluin nyo yan. Make sure well mixed ha. Kapag na-mix nyo na lahat, i-flatten nyo yan. Tapos gawa ka ng cross. So ito, tatanggalin mo to. Tapos yung tatanggalin mo. Yung matitira, imimix mo yun ulit. Mix na maigi. Then flat ulit. Make a cross. Ito naman ang kabilaang tanggalin mo. Ito. Then mix this as well. Mix thoroughly.
Ulit-ulitin mo yung process na yon hanggang makabuo ka ng 1 kilo. So more or less, ganito kakonti. Kapag ganito na lang kakonti, ito na magiging soil sample na isasubmit mo sa Bureau of Soils or sa Regional Soils Laboratory. Kung ikaw ay magtatanim ng palay o gulay, bago mo ipaararo ang lupa, kumuha na ng soil sample. Di na ganun ka-accurate pag nagambala na yung lupa ng traktora. Habang compact pa ang lupa, doon tayo kumuha ng soil sample. Di rin advisable na kumuha ng soil sample habang may tanim dahil baka nahaluan na ng fertilizer yung lupa at doon tayo kukuha ng soil sample. So hindi magiging accurate yung soil test. So kung gusto natin ng quantitative information o yung may numero, numerical results, dapat sa Regional Soils Laboratory natin ipatest yung ating mga lupa. Kung chine-check din natin yung ibang micronutrients tulad ng calcium, magnesium, zinc, copper, iron, sa Regional Soils Laboratory din tayo makakakuha ng resultang ito. Usually, tumatagal ng 3 to 4 weeks dahil iba-iba ang equipment at chemicals na ginagamit para makuha ang bawat nutrient na hinahanap natin sa lupa. Kung sa presyo naman, nagre-range ito between 850 to 1,500 per test. Tumataas ang presyo kung mas maraming nutrients ang pinapatest natin sa ating soil sample. Kung ang hanap lang natin ay qualitative information at mabilisang resulta, doon tayo gagamit ng soil test kit. Ang process na ito ay tinatawag na rapid soil testing. As fast as 30 minutes malalaman mo na ang resulta ng inyong soil test. Mura din ang soil test kit, nasa 1,500 per kit at makakapag-conduct na kayo ng 20 tests. So narito si Sir Justin Estabillo, chemist ng Regional Soils Laboratory under DARFO Region 3 para ipaliwanag sa atin ang nilalaman ng isang soil test kit. Ang soil test kit po, sir, ay isa siyang kit nga po kung saan naglalaman ito ng mga reagents na pang-testing ng lupa. Okay. Yung mga nutrients po na present sa ating lupa at the same time yung pH po ng lupa natin. So yung mga nutrient po na kaya-test ng soil test kit ay yung nitrogen, phosphorus, and potassium. So since ito po yung mga nutrient na kailangan ng halaman. So sa pamamagitan po ng soil test kit, malalaman natin yung NPK na laman ng lupa at mula po doon is maaari nating malaman kung ano ba yung klase at uri ng abono pati yung dami nito na dapat nating ilagay kapag tayo po ay nagtatanim ng halaman. So naglalaman ang soil test kit ng mga sumusunod na reagent. So sa pag-test po ng nitrogen ng lupa, may reagent po siya na ganito, yung N na reagent. Para po sa phosphorus, mayroon po siyang dalawang reagent, yung P tsaka yung P1. At yung para po sa potassium, tinetest po yun gamit ang K1 at K2. So, sa para naman po sa pH, meron po tayo yung reagent kagaya ng CPR, BTB at BCG. So, yung paggamit po ng mga chemicals na ito ay meron naman pong instruction na kasama itong ating soil test kit. So nakalagay po dito kung paano siya gagamitin, kung ilang patak ng reagent, gaano kadami ng lupa, at nandito na rin po yung basihan. Since ito po ay qualitative test, makikita po natin yung amount, halimbawa po sa phosphorus, depende sa magiging kulay ng solution kapag pinataka na po siya nitong mga reagent na to. So para po sa phosphorus, the more po na tumitingkad siya, ibig sabihin mataas ang kanyang phosphorus. So yun na po yung magiging basihan natin para sa fertilizer recommendation. So pagkatapos po ng analysis ng lupa sa pamamagitan nitong soil test kit, nakalagay po dito sa maliit na libro na ito ang gaano ba kadami yung nutrient ang dapat ilagay sa kada hektarya. So dito po ang magiging panggagalingan ng fertilizer recommendation. So mayroon na po ito para sa palay, sa corn at sa mga vegetables and fruit trees. So kasama din po siya nitong SPK kit natin. Payo ng ating mga chemist, kung first time mong taniman ang iyong lupa, mas maganda na ipatest ito sa Regional Soils Laboratory. Sa mga susunod na mga test, pwede nang gumamit ng soil test kit para ma-monitor ang acidity ng lupa at presence ng NPK sa inyong lupa.
Pwedeng ipatest sa Regional Soils Laboratory ang vermicast, pero hindi soil test ang tawag dito kundi fertilizer analysis. Siguraduhin lang na uniform ang substrate ng inyong compost o vermicast para hindi rin nagbabago ang nutrient content ng inyong vermicast. Ang ibig sabihin ng NPK ay nitrogen, phosphorus at potassium. Ito ang macronutrients na kailangan ng isang halaman para tumubo ito ng maganda. Ang nitrogen ang nagpapaberde sa mga dahon. Pag mas maganda ang pagkaberde ng dahon, mas maganda ang tubo ng ating halaman. Parang sa tao yan, pag maputla o mapusyaw ang kulay, hindi ito healthy. Ang phosphorus ang nagpapatigas ng tangkay ng ating mga pananim at siya rin ang may contribution sa pagpapalaki ng ating mga tanim. Ang potassium ang nagpapabigat ng mga butil ng mga palay o mais. Kung sa gulay, siya ang nagpapalaki ng mga bunga at nagpapataas ng resistensya laban sa peste at sakit. Ang organic matter ay mga materials na matatagpuan sa lupa na gawa ng mga living organisms tulad ng dumi ng hayop, nabulok na mga sanga, dumi ng mga bulate o mga namatay na insekto sa lupa. Pag mas mataas ang organic matter sa ating lupa, mas maganda dahil ibig sabihin buhay ang ating lupa. Ang magandang percentage ng organic matter ay 2% pataas. Ang goal sana natin ay bawat lupa ay umaabot ng 5% ang organic matter para masabing buhay na buhay ang lupa. Pag kasi konti ang organic matter, walang magko-convert ng mga sustansya sa lupa para makain ng halaman. Ang sustansya ay madalas nasa lupa lang na kung ihahalin tulad sa pagkaing tao, hindi pa tuluto. Pag mataas ang organic matter, mas maraming microorganisms na pwedeng magluto ng mga sustansyang to para makain ng ugat ng ating mga tanim. Kaya importante na laging naghahalo ng mga organikong material o mga organikong fertilizer sa lupa tulad ng mga dumi ng hayop, dayami, o dumi ng bulate o vermicast. Ang pH level ay ang sukatan kung acidic o alkaline ang ating lupa. On average, ang magandang pH level sa lupa ay 5.5 to 7 na pH level. Pero depende pa rin yan sa itatanim sa lupa. Bawat gulay, prutas o field crops ay may karampatang pH level para maging maganda ang tubo ng pananim. Pag acidic ang ating lupa o bababa sa 5.5 o kaya naman ay alkaline na tataas ng 7, hindi maa-absorb ng halaman ang sustansya sa lupa. Kaya kahit gaano karami ang ilagay mo na abono sa lupa, kung acidic ang lupa mo, hindi ito makakain ng halaman. Ganon ka-importante ang soil test para malaman kung tama ang pH level ng ating lupa. Ang lupa ay parang tao. Pag may sakit tayo, may pinapagawa sa ating mga laboratory test ang ating mga doktor. Pag madalas ang ubo, may test na x-ray. Pag mataas ang presyon natin, nagpapa-blood test tayo para malaman kung mataas o mababa ang ating kolesterol. Nakakapagbigay ng tamang gamot ang doktor pagkatapos ng mga lab test. Tulad din sa lupa, kailangang malaman muna ang sitwasyon ng lupa sa pamamagitan ng isang soil test para alam ng magsasaka ano ang tamang application ng fertilizer at organic matter. Marami sa mga farmers natin ang tinatansya lang ang ina-apply nilang fertilizer. Kung ano ang nakasanayan, yun lang ang ginagawa. Pero baka base sa soil test, mas marami o mas konti lang ang kailangang i-apply na abono. Minsan din ay di na naglalagay ng organic matter sa lupa. Makikita sa soil test kung patay na ang lupa natin o kaya ay buhay na buhay dahil sa organic matter. Kaya marapat na magpa-soil test bago magtanim para accurate ang ating fertilizer application. Sana ay marami kayong natutunan sa video na to. Importante na ipa-check up lagi ang sitwasyon ng ating lupa sa pamamagitan ng soil test para maging tama ang application ng fertilizer at hindi mamatay ang ating lupang tinataniman. Happy planting!